Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 79, parang ang weird ni Michelle. Di katagalan, ang lahat ng mga estudyante sa klase ay dumating na sa gym at pumila ng maayos maliban kay Mark, ang kanilang sports captain. Sa isang iglap, isang malaking middle-aged man ang lumapit sa mga estudyante at sumigaw ng may seryosong mukha, nasaan na ang sports captain sa klase niyo? Bakit wala pa siya rito? Mabilis na sumagot si Kai sa isang mataas at pidgel na boses, Sir, nagbanyo lang daw po si Mark. Pabalik na po yun. Nakakahiya. Hindi ako makapaniwala na ang sports captain na namumuno sa klase nyo ay late para sa gym session natin. Seryosong sabi ng gym teacher. Sa sandaling iyon tumatakbong pumasok si Mark sa gym pagkatapos manggaling sa lecture hall at hinihingal na sinabi, Sorry, sir. I am late. Tumingin sa kanya ng masama ang gym teacher at pagalit na sinabi, Saan ka nang galing? Ikaw ang sports captain. Ang lakas naman ng loob mong mahuli. Sa klase ko. Sa sandaling marinig ng mga estudyante ang sinabi ng gym teacher, napatingin sila kay Mark nang may kaunting pagkatuwa sa kanilang mga mata. Bilang ang sports captain, madalas binubuli ni Mark ang mga hindi niya nakakasalamuhan ng maayos tuwing gym class. Ngayong pinagalitan na siya ng gym teacher, lahat ng napagdidiskitihan niya ay natuwa. Tumingin si Liam kay Mark at sinabi, buti nga sa kanya. Buo na ang araw ko dahil pinagalitan ng gym teacher ang siraulo na yon. Sa isang iglap, napahawak si Mark sa kanyang tiyan at sinabi ng mahina, Sir, sumakit po ang tiyan ko kaya kinailangan kong pumunta sa banyo kanina. Huwag ka na magpalusot, bilisin mo at mag-roll call. Pagkatapos noon, binigay ng gym teacher kay Mark ang listahan at lumabas upang magpahinga. Nagsimula si Mark na mag-roll call tulad ng inutos ng teacher. Pagkatapos masiguro na ang lahat ng mga estudyante sa klase ay naroon, tumingin si Mark sa gym teacher at sinabing, Sir, narito po ang lahat. Ano pong busunod na gagawin? Oh, bata, sinabi ko na sayo noong nakaraan. Kayong lahat dito ay dapat tumakbo ng 2.5 lap sa buong gym. Pagkatapos nun, ang mga babae ay maglalaro ng volleyball at ang mga lalaki ay maglalaro ng basketball. May sira ba ang ulo mo? Hindi ako makapaniwalang nakalimutan mo agad yun. Naiinip na sigaw ng gym teacher. I'm sorry, sir. Nakalimutan kong dalhin ang mga basketball at volleyball dito, bulong ni Mark, nagpapanggap na nakayuko sa kahihiyan. Ano pang ginagawa mo rito? Bilisan mo at kuhain muna. Ang gym teacher ay bahagyang nairita. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Mark. Hindi naman kailanman nagkakamali ng ganoon si Mark. Gayunpaman nang makita na nakalimutan ni Mark na dalhin ang mga basketball at volleyball sa gym ngayong araw, ang teacher ay lubos na nainis. Bumungis-ngis si Mark. Alam talaga niya ngayon na kailangan ng gym teacher ang mga basketball at volleyball para sa gym session sa araw na ito. Ngunit sinadya niyang iwan ang mga iyon sa lecture hall. Sa ganoong paraan, mayroon siyang dahilan para iutos kay Cyrus na bumalik sa lecture hall para kuhain ang mga bola. Sa katunayan, si Mark ay walang sapat na katalinuhan para makaisip ng ganoong plano. Ang tunay na mastermind sa likod ng plano na ito ay si Kai. Iniisip iyon, talagang namamangha si Mark sa katalinuhan ni Kai. Cyrus, bumalik ka nga sa lecture hall at kuhain ang mga basketball at volleyball doon, ngayon mismo. Kayong lahat, simulan nyo na muna ang physical test. Sigaw ni Mark. Nang makita na sinasadya ni Mark na asarin si Cyrus, si Liam ay nairita at pagalit na sinabi, Mark, ikaw itong nakalimutan na dalhin ang mga bola rito. Ikaw dapat ang magdadala ng mga yun dito kesa utusan mo si Cyrus na kuhain ang mga yun para sayo. Oo nga. Ang layo-layo ng lecture hall dito. Bakit mo inuutusan si Cyrus na kuhain ang mga bola na yun ng mag-isa? Kala mo team ang, sabi ni Ryan. Tumingin si Mark ng masama kay Ryan at sumigaw, ako ang sports captain at kailangan kong bantayan ang lahat ng mga physical test dito. Palagi namang maganda ang resulta ng physical tests ni Cyrus. Kahit natulungan niya akong idala rito ang mga bola, sigurado akong may lakas pa rin siya na gawin ang mga physical test mamaya. May problema ba kayo roon? Hindi kaya ni Cyrus na magdala ng ganoon karaming bagay ng mag-isa. Sasamahan ko siya, biglang sabi ni Anne. Nang marinig ang sinabi ni Anne, si Mark ay natuliro. Kung sasama si Anne sa classroom kasama si Cyrus, malalaman niya ang binabalak ni Mark at ng mga kasama niya. Naiisip iyon. Sina Kai at Faye ay nabahala. Upang mapanatili si Anne sa gym, nag-iisip ng sandali si Mark bago sabihin ng nakangiti kay Anne. Anne, mahalaga ang physical test na ta. Huwag ka na sumama kay Cyrus. Huwag kang mag-alala, sigurado akong kaya niya yun ng mag-isa. Nag-alinlangan si Anne ng sandali. Pero, natatakot ako na. Sa isang iglap tumayo si Cyrus at nagsalita ng may poker face, ayos lang yun. Kaya ko na yun mag-isa.
Pupunta na ako roon at kukuhain ang mga bola. Dahil doon sina Mark, Kai, at ang iba pa sa kanilang grupo ay natuwa. Hindi nila kailanman naisip na si Cyrus mismo ang kusang ilalaglag ang kanyang sarili sa kanilang bitag. Dahil doon mas madali para sa kanila na pagpatuloy ang kanilang plano. Bilisan mo, Cyrus. Para makapagsimula ka pa ng physical test, hikayot ni Mark nang may peking ngiti sa kanyang mukha. Walang ideya si Cyrus kung ano ang binabalak ng kanyang mga kaklase at walang alinlangang dumiretso sa lecture hall. Pagkatapos ng higit pa sa 10 minuto, bumalik si Cyrus sa gym nang may dalang basketballs at volleyballs. Sa oras na iyon, halos lahat ng mga estudyante sa klase ay tapos na sa kanilang musical tests. Sina Liam at Ryan ay parehong nagpapahinga sa mga upuan sa gilid ng gym. Nang makita na kinailangan ni Cyrus na dalhin ang lahat ng mga bola sa gym nang mag-isa, naiinis na nagsalita si Liam. Inang ina naman, sumusobra na ang Mark na yan. Paano niya nagawang ay utos sa'yo na dalhin ang lahat ng yan ng mag-isa? Jigo talaga, hayaan mo na. Hindi naman masyadong mabigat ang mga bola na yon. Hindi mo na kailangang makipagtalo sa mga taong tulad niya dahil lang sa ganoon kaliit na bagay, nakangiting sabi ni Cyrus. Masyado kang mabait, Cyrus. Kung ako sa'yo, tumanggi sana akong bumalik sa lecture hall para lang kuhain ang mga bola na yun para sa tanggang. Bago pa man matapos si Liam sa pagsasalita, nagring ang kanyang phone. Nilabas ni Liam ang kanyang phone, sinagot ito, at nakangiting sinabi, "Hello, Jade. Masta, Liam, libre ka ba nitong tanghali? Wala kasi akong klase mamaya kaya paano kung pumunta ako dyan sa college mo para makita ka? Siguro may pwede tayong gawing masaya mamaya," mahinhin na tanong ni Jade. "Pwede naman. Kita-kits tayo mamaya, mahal." Mabilis na sagot ni Liam, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tumingin naman siya kay Cyrus at nagtanong sa isang mahinang boses, "Oo nga pala, Jade, pwede bang isama mo ang roommate mo?" May balak pa rin si Liam na irito si Cyrus kay Michelle. Sumagot naman si Jade, "Liam, nahihibang ka na ba? Huwag mong sabihin sa Kim na gusto mo na namang irito ang mahirap na lalaki na yun kay Michelle. Sa nakakasilaw na kagandahan at mayaman na pamilya ni Michelle, paano siya mahuhulog sa isang talunan na tulad ni Cyrus? Alam mo ba, galit pa rin siya sa Kim dahil sa nangyari sa bar. Sabihin mo sa talunan na yun na tumigil na sa pangangarap. Hindi kailanman magkakagusto sa kanya si Michelle." "Oh, sige, sasabihin ko sa kanya mamaya." Awkward na sagot ni Liam, may ngiri sa kanyang mukha. Sa girls' dormitories ng Santa Cruz Music College, nakatayo si Jade sa harap ng salamin at pinaganda ang kanyang sarili gamit ang makeup. Sa sandaling matapos siya, tumayo siya upang lumabas ng dormitory. Sa katunayan, ang tunay na balak ni Jade ay hindi makipagkita kay Liam. Ang iniisip lamang niya ngayon ay pera, kaya ang plano niya ay makakuha ng pera mula kay Liam. Bago pa man makalabas si Jade ng dormitory, si Michelle, na may suot na magandang kasuotan, ay lumapit kay Jade. Napansin ni Jade na si Michelle ay nasa isang good mood dahil sa malaking ngiti na nasa mukha ni Michelle. Kaharap si Michelle, si Jade ay bahagyang kinakabahan dahil siya ay nagsisisi dahil sa pagpapakilala niya kay Michelle kay Cyrus noong gabing iyon. Kaya, binalak niyang bumati muna kay Michelle bago umalis. Ngunit bago pa man makapagsalita si Jade, nauna nang bumati sa kanya si Michelle. "Hello, Jade. May pupuntahan ka ba?" Nang marinig ang sinabi ni Michelle, si Jade ay natigilan at nagkaroon ng nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya kinausap ni Michelle ng ilang araw dahil sa insidente na yun, Ang ginawa ni Michelle sa sandaling iyon ay lubos na ginulat si Jade. "Oh, pinatawad na ba ako ni Michelle? Ang saya naman." Si Jade ay lubos na natuwa. Kabanata 100, papahiyain mo ba si Cyrus? Pagkatapos nakausapin ng kusa ni Michelle si Jade sa dormitory, napatanong si Jade nang may nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha, "Michelle, napatawad mo na ba ako? Bati na ba tayo ngayon? Napatawad ka? May ginawa ka bang mali? Bakit mo kailangan ng pagpapatawad ko?" Tumingin si Michelle kay Jade at nagtanong ng nakangisi ang kanyang mga mata ay nagniningning. Dahil sa pahayag na yun, nabigla si Jade at napatanong, "Michelle, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Nakalimot ka na ba? O, anong kalokohan ang sinasabi mo?" "Ayos lang ako. Paano mo nasabi na nakalimot na ako?" Naglabas si Michelle ng isang baso ng kape mula sa paper bag na hawak niya at binigay ito kay Jade. "Naalala ko noong sinabi mo na mahilig ka sa kape kaya binilhan na kita ng isang baso noong makadaan ako sa isang kafe. Kanina lang." "Michelle, sigurado ka bang ayos ka lang? Huwag mo nga akong takutin. Galit ka sa Kim nitong nakaraang mga araw dahil pinakilala kita kay Cyrus noong gabi na yun, hindi ba? Bakit bigla mo na lang akong nililabar ng kape ngayon? Masyado ka bang na-trauma?" Hindi naglakas loob si Jade na tanggapin ang kape.
Sa halip, napaatras siya at napasigaw na para bang nakakita siya ng isang multo. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto na ni Michelle ang nangyayari at napatawa ng malakas. Walang ideya si Jade na si Michelle ay hindi galit sa kanya dahil pinakilala nito sa kanya si Cyrus. Sa kabaligtaran, si Michelle ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang matalik na kaibigan dahil pinakilala sa kanya nito ang lalaking ubod ng yaman. Gayunpaman si Michelle ay makasarili. Wala siyang intensyon na sabihin kay Jade ang tunay na pagkatao ni Cyrus dahil sigurado siya na sa sandaling kumalat iyon, maraming mga gold digger ang susubukang akitin si Cyrus. Kaya magkakaroon ng mas maraming karibal si Michelle sa pag-ibig at tiyak na ayaw ni Michelle na mangyari yon. Kapag mas kaunti ang taong nakakaalam tungkol sa kayamanan ni Cyrus, mas maganda at mas madali para kay Michelle na habulin siya. Nang makita na nanatiling tahimik si Michelle, lubos na nagsisisi si Jade at sinabi, "Michelle, ayaw ko rin sa talunan na yon. Kaya Lim, I'm so sorry. Hindi ko inasahan na sobra kang masasaktan doon. Gusto ko lang namang ipakilala sa iyo ang kaibigan ni Liam pero wala ako ring ideya na si Cyrus pala yon. Alam ko na ang jigo na yon ay hindi sapat para sa you. Sigurado ako na ang nangyari sa iyo noong gabi na yon ay kinaiinisan mo pero ayos lang yun, Michelle, hindi na natin siya. Makikita ulit. Pwede bang kalimutan mo na yun at maging masaya, sobra akong nag-aalala sa iyo." Nakangiting tumingin sa kanya si Michelle at sumagot sa isang mahinhin na tono, "Oh, Jade, masyado kang nag-aalala. Matagal ko na yung nakalimutan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, ayos lang. Ako. So, Michelle, napatawad mo na ba ako?" Tumingin si Jade kay Michelle at nananabik na nagtanong. "Siyempre, ikaw ang best friend ko, eh." Tumango si Michelle at ngumisi. Walang balak na ipagpatuloy ang usapan na iyon kay Jade, binago ni Michelle ang usapan at nagtanong, "Jade, ang ganda mo ngayon, ah. Saan ka pupunta?" "Ipupunta ako sa Laguna University para makipagkita kay Liam," sagot ni Jade nang may nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay lubos pa ring nalilito. Akala ko ba ay ayaw sa akin makipag-usap ni Michelle nitong mga nakalipas na ilang araw dahil sa nangyari sa gabi na yon. Napatawad na ba niya ako? Anong nangyayari? Nasa Laguna University din ba si Cyrus? Biglang tanong ni Michelle kay Jade. Oo. Tumingin sa kanya si Jade at, "Nepatay mo, di, sama ako sayo. Gusto kong makita si Cyrus," nakangiting sigaw ni Michelle. Nang marinig iyon, napanganga si Jade sa gulat. "Diyos ko po, anong nangyayari? Sinabi ba ni Michelle na gusto niyang makita si Cyrus? Hindi ba't ayaw niya sa talunan na yon? Bakit bigla na lang niyang gusto makita yon? Hindi ako makapaniwala, siya ba talaga ang Michelle na kilala ko?" "Jade, sandali lang. Mag-aayos lang ako." Nananabik noong maisip na makikita nila si Cyrus. Napagpasyahan ni Michelle na magpaganda at kaya kaaya-aya siyang naglakad patungo sa kanyang wardrobe. Nang makita iyon, napatingin si Jade kay Michelle nang may mas nagulat na ekspresyon. "Oh, May, hindi ako makapaniwala. Nababaliw na ba si Michelle? Magpapaganda ba siya para kay Cyrus? Hindi ka panipaniwala. Michelle, sigurado ka ba na gusto mong makita si Cyrus?" Tanong ni Jade kay Michelle. "Oo, wala naman akong ibang gagawin ngayong tanghali kaya pwede naman akong pumunta sa Laguna University. At sumama sa inyo," sagot ni Michelle nang may nakakasilaw na ngiti sa kanyang mukha, tila natutuwa. Bigla siyang naglabas ng ilang bestida mula sa kanyang damitan at nag-iisip kung alin ang susuotin habang siya ay nakatayo sa harap ng salamin. Gayunpaman, mukhang hindi siya natutuwa sa lahat ng iyon at naglabas pa ng ibang bestida. "Michelle, naintindihan ko na." Si Jade, na pinapanood si Michelle na pumili ng damit, ay biglang sumigaw. Pagkatapos noon, napatingin sa kanya si Michelle nang may bahagyang nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. "Ano? Anong naintindihan mo?" Sumagot si Jade nang may seryosong mukha, "Michelle, sa wakas ay naisip ko na kung ano ang gagawin mo. Maghihiganti ka kay Cyrus, tama ba?" "Ano? Maghihiganti kay Cyrus?" Si Michelle ay natigilan. Isang nalilitong ekspresyon ang lumitaw sa maganda niyang mga mata. "Oo, napahiya ka sa bar dahil kay Cyrus noong nakaraan kaya sigurado akong kinamumuhian mo siya. Papahiyain mo siya sa Laguna University para paghiganti ang sarili mo, tama ba?" Nagdududa si Jade na talagang gusto lang ni Michelle na sumama sa kanila kasama si Cyrus nang walang dahilan. Sa kanyang mga mata, ang babaeng tulad ni Michelle ay hindi magkakagusto sa isang talunan na tulad ni Cyrus. Kaya akala ni Jade ay tiyak na sasama si Michelle para lang pahiyain si Cyrus. Napangiwi na lamang si Michelle. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Jade. Para makuha ang pagpapatawad ni Michelle, tinapik ni Jade ang kanyang dibdib at seryosong sinabi. "Huwag kang matakot, Michelle. Gawin mo lang ang gusto mo. Ako bahala sa'yo." Hindi alam ni Michelle kung paano magpaliwanag kay Jade kaya napasagot na lamang siya.
Salamat, Jade. Sige, huwag na tayo mag-aksaya ng oras sa pagpili ng damit mo. Maganda ka naman kahit anong suot mo. Teryo na, kikayot ni Jade tila natutuwa. Hindi na siya makapaghintay pang pahiyain si Cyrus sa Laguna University. Pagkatapos tumingin kay Jade ng may ngiwi sa kanyang mukha, tumalikod si Michelle at naglakad palabas ng dormitory kasama si Jade sa gym ng Laguna University. Mabilis na lumipas ang oras at kalaunan ang gym class ay tapos na. Tanghali na oras na para sa tanghalian. Sa sandaling magring ang bell, ang lahat ng mga estudyante ay nagmadaling magtungo sa cafeteria. Tumingin si Cyrus kina Ryan at Liam at sinabi, Liam, Ryan, libre ko ngayong araw. Tara sa cafeteria. Tara, gutom na ako, ngumisi si Liam at sinabi. Alam niyang gusto siyang ilibre ni Liam ng pagkain dahil gusto nitong bumawi sa kanya mula sa pagbabayad niya ng class fee para kay Cyrus. Hindi rin tumanggi si Ryan. Silang tatlo ay nagtungo sa cafeteria. Sa sandaling maglakad sila, biglang tumunog ang phone ni Liam. Nag-alinlangan si Liam ng sandali at nilabas ang kanyang phone para sagutin iyon. Nagsalita siya sa isang mahinhin na boses, Oh, Jade. Nandito ka na ba? Oo, narito na kami ni Michelle sa harap ng school mo. Sunduin mo kami. Nakangiting sabi ni Jade. Ano, kasama mo rin si Michelle? Bakit? Tanong ni Liam. Oo, sumama siya sa akin. Narito siya para makita ang talunan mong kaibigan si Cyrus. Teryo na, lumabas ka na, sagot ni Jade. Ang kanyang mga salita ay nagsanhi kay Liam na lubos na magulat. Kanina ay hiniling ni Liam kay Jade na dalhin si Michelle sa Laguna University para makapagbigay si Cyrus kay Michelle ng paliwanag, ngunit sinabi sa kanya ni Jade na ayaw pang makita muli ni Michelle si Cyrus. Sa kabila noon, kusang nagpunta pa rin doon si Michelle upang makita si Cyrus sa araw na ito na tila mahirap paniwalaan. Anong nangyayari? Hindi mapigilan ni Liam na bamulong sa kanyang sarili. Kabanata 101, hindi ako aalis. Matapos ibaba ang tawag, labis ang pagkagulat ni Liam at kita ito sa kanyang ekspresyon, iniisip niya kung ano ang gagawin ni na Michelle at Jade. Noong sinabi niya kay Jade na dalhin si Michelle sa Laguna University kasama siya, tinanggihan siya ni Jade at sinabi sa kanya na hindi kailanman papaya si Michelle na makitang muli si Cyrus. Ngunit ngayon ay si Michelle mismo ang nagdesisyong magpunta sa Laguna University upang makita si Cyrus. Ito ang dahilan kung bakit nagulat si Liam. Parang may mali. Ano bang binabalak ng dalawang babae na ito? Maraming pumapasok sa isip ni Liam sa mga oras na ito. Pagkakita ng naguguluhang itsura ni Liam, tinanong siya ni Ryan, Liam, anong nangyari? Napailing si Liam bigla at siya ay sumagot. Pawala naman. Sina Jade at Michelle nasa school entrances sila. Pagkarinig nito kahit si Ryan ay nagulat. Napasimangot siya at tinanong na, Michelle, yung babaeng pinakilala mo kay Cyrus nakaraang gabi sa bar. Oo, siya. Tumango si Liam. Di ba nagalit siya at lumaya sa bar? Bakit siya nandito? Tanong ni Ryan. Hindi ko rin maisip kung bakit. Sabi ni Jade, nandito siya para makita si Cyrus, sambit ni Liam. Ano? Para makita si Cyrus? Hindi makapaniwala si Ryan. Umuso lamang siya at nagsalita, hindi ba't nagalit siya kay Cyrus nung gabi na yon sa bar? Bakit ngayon pupuntahan niya si Cyrus? Walang hiyang babae. Hindi ko alam. Napailing na lamang si Liam, sunod ay humarap siya kay Cyrus at tinanong siya. Cyrus, ayos lang ba sa iyong kitain si Michelle? Kung hindi, pwede ko naman sabihin sa kanila na hindi ka pumasok ngayon. Well, nandito na rin naman sila kaya tara kitain na natin, simpleng sagot ni Cyrus. O sige, tara. Naghihintay na sila sa school entrance. Puntahan na natin. Sa sandaling pumayag si Cyrus na kitain si Michelle, naglakad na silang tatlo patungo sa school entrance. Pagkalipas ng 2 hakbang, humarap si Ryan kay Cyrus at mahinang sinabi, Cyrus, pakiramdam ko hindi nandito si Michelle para makipag-ayos sa'yo. Kailangan mong mag-ingat, oo, huwag ka mag-alala. Tumingin si Cyrus kay Ryan at ngumiti ng bahagya. Kahit na hindi alam ni Liam at Ryan kung bakit gustong kitain ni Michelle si Cyrus, alam naman ni Cyrus ang dahilan. Nang malaman ni Michelle ang tunay na kitaunan ni Cyrus, syempre, gusto niyang akitin si Cyrus. Sa totoo lang, mahirap maipaliwanag ang nararamdaman ni Cyrus para kay Michelle. Kahit na wala naman siyang gusto rito, hindi naman niya ayaw sa kanya. Ngunit wala siyang intensyong gawing girlfriend ito dahil alam niya namang kinukuha lang nito ang loob niya dahil sa pera niya. Gusto ni Cyrus ng girlfriend na may totoong pagmamahal para sa kanya kaysa sa isang gold digger na gaya ni Michelle. Gayunpaman, ayos lang naman sa kanya na maging kaibigan si Michelle. Makalipas ang ilang minute, nakarating na si Cyrus at ang kanyang 2 kaibigan sa school entrance. At nakita nila roon ang 2 babaeng naghihintay sa kanila. Napakaganda ni Michelle ngayong araw.
Siya ay may suot na isang light-colored ghost dress at sunglasses, halata ang kanyang sexy curves. Mayroong matingkad na ngiti sa kanyang mukha at makikita mong good mood siya. Ang kanyang mapuputi at malalaking dibdib at mahahabang mga binti na buhat ng 4 na inch na high heels ay nakapagpadagdag pa sa kanyang kagandahan. Namangha si Cyrus at ang kanyang mga kasama. Si Jade ay nagmunang ordinary lamang kumpara sa katabi niya na isang napakakaakit-akit na babae. Sa sandaling napatingin si Liam kay Jade, nagagalak niyang tinawag ito, "Hey, Jade." Sabay na lumingon sina Jade at Michelle. Sa sandaling nakita ni Jade si Cyrus, kita ang pandidiri sa kanyang mukha. Lumingon siya kay Michelle at sinambit niya na mayroong kapaitan sa kanyang mga mata. "Michelle, paparating na yung talunan, paano mo siya balak ipahiya?" Bago pa man matapos ni Jade ang sasabihin niya, lumakad na si Michelle patungo kay Cyrus at kinausap siya gamit ang mga kumikinang niyang mga mata. "Hey, Cyrus, napakasaya ko nagpunta ka." Ikinagulat ng lahat ang kagalakang ipinakita niya. Tinitigan nila siya habang nakabuka ang kanilang mga bibig. Grabe, anong nangyayari dito? Anong ginagawa ni Michelle? Bakit masaya niyang kinakausap yung talunan na yon? Napatitig lamang si Jade kay Michelle, puno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Sina Liam at Ryan ay mas nagulat pa, nagdududa sila kung si Michelle nga ba talaga ang mayabang na babaeng kasama nila noon sa bar nakaraang gabi. Si Cyrus naman ay walang ekspresyong, tumingin lamang kay Michelle, wala na siyang sinabi pa. Ikinainis ni Jade ang kalamigang ipinakikita ni Cyrus kaya't lumakad siya papunta sa kanya, sumisigaw, "Cyrus, ano bang problema mo? Kausap ka ni Michelle, bakit ang kapal ng mukha mong hindi siya pansinin?" Tarantado. Sumulyap si Cyrus kay Jade at malamig na sinambit, "Wala kang pakialam, sismosa. Buwisit ka, wala kang kwenta. Sinong nagsabing may karapatan kang magalit sa kin?" Lumala ang galit na nararamdaman ni Jade dahil sa mga sinabi ni Cyrus. Nakapamaywang siya habang galit na lumakad papunta kay Cyrus. "Cyrus, hindi pa kami nakakabawi sa ginawa mong pangloloko sa amin noong nagpanggap ka bilang isang mayamang lalaki, tapos ngayon ang kapal ng mukha mong magyabang sa amin. Huwag mong dungisan ang reputasyon ko. Kailan ako nagpanggap na mayaman?" Tinitigan ni Cyrus si Jade, hindi niya mapigil ang mapang-isi. Nakakatawa siya. Bakit kailangan kong magpanggap na mayaman? Bilyonaryo ako. Talunan. Wala akong pakialam kung nagpapanggap ka ba o hindi. Basta, humingi ka ng tawad kay Michelle ngayon na. Good mood siya ngayon kaya baka mapatawad ka niya. Kung hindi, magsisisi ka. Napakalakas ng sigaw ni Jade. Kahit ang mga estudyanteng dumadaan ay narinig kung ano ang mga sinabi niya, kaya bigla silang napahinto sa paglalakad at sumilip sa kung ano ang nangyayari. Noong makita ni Jade na parami na ng parami ang mga taong nakapalibot sa kanila, napangiti siya. Gusto rin niyang mapatawad siya ni Michelle at naisip niya na kapag napilit niya si Cyrus na humingi ng tawad kay Michelle in public, magkakaayos sila ni Michelle. "Jade, ano sa tingin mong ginagawa mo? Kailangan mo ba talagang ipaalala yan ulit?" Kahit na alam ni Liam na nandito lang sina Michelle at Jade para manggulo, hindi niya inakalang sa harap ng maraming estudyante niya pipilitin si Cyrus na humingi ng tawad kay Michelle. "Diyos ko, nakakahiya. Buwisit ka, Jade. Sumusobra ka na. Oh, anong masama roon? Nagpanggap siyang mayaman at pinahiya niya pa si Michelle sa bar. Bakit hindi siya hihingi ng tawad sa kanya?" Sigaw ni Jade, direktang nakatingin sa mga mata ni Liam. Hindi na ito kinaya ni Ryan. Lumakad siya at tinuro si Jade. Sigaw niya, "Jade, sobra ka na. Kay, si Cyrus ang mali rito. You should be mad at him, not me." Ayaw niyang humingi ng tawad kay Michelle, hindi ba? "E di aalis na kami ngayon." Pagtatangka ni Jade, inisip niya nakakagat si Cyrus sa sinabi niya at hihingi agad ito ng tawad kay Michelle dahil isa siyang talunan. Laking gulat ng lahat nang sumagot si Cyrus na walang emosyon sa kanyang mukha, "E di umalis kayo." Nanigas sa kinatatayuan niya si Jade. Napadiin siya sa kanyang mga ngipin dahil sa galit na nararamdaman niya at siya ay sumigaw ulit. "Well, Cyrus, good for you. Tinutulungan na nga kitang mapatawad ni Michelle pero parang gusto mong magdusa. Walang kwenta ka talaga, go to hell. Michelle, let's go." Kahatakin sana ni Jade si Michelle palayo. Subalit kahit anong hawak at hatak ang gawin ni Jade, parang nakadikit si Michelle sa lapag dahil wala siyang intensyong umalis doon. "Michelle, bakit nakatayo ka pa dyan? Hindi naman hihingi ng tawad yang talunan na yan. Let's go," sigaw ni Jade. Siya ay naguguluhan sa reaksyon ni Michelle. "Kung gusto mong umalis, mauna ka na. Hindi ako aalis. I want to stay here with Cyrus." Walang emosyong sambit ni Michelle. Labis na napahiya si Jade sa sandaling iyon, napatitig lamang siya kay Michelle, ang kanyang bibig ay nanatiling nakabuka. Kabanata 102, tatanggalin ko ang maskarang iyon.
Sa harap ng Laguna University, ang lahat ay nagulat nang marinig ang sinabi ni Michelle. Kasama sa kanila, si Jade, malamang, ang pinaka-nagulat. Noong una ay balak niyang balaan si Cyrus at pilitin siya na humingi ng tawad kay Michelle, ngunit ang lahat ay hindi umayon sa kagustuhan niya. Sa huli, si Michelle pala ang hihingi ng tawad kay Cyrus. At saka, ayaw pang umalis ni Michelle sa tabi ni Cyrus. Nagsanhi iyon kay Jade na lubos na mabigla. Jesus Christ! Anong nangyayari? Bakit ito nangyayari? Michelle, hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Hindi siya hihingi ng tawad sa'yo. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Tanong ni Jade nang may lubos na nababahalang ekspresyon sa kanyang mukha. Tumingin sa kanya si Michelle at nagtanong kailan ko sinabi na gusto kong humingi ng tawad sa si Cyrus. Michelle, sabi mo, si Jade ay lubos na nairita. Tinitigan niya si Michelle, hindi alam ang sasabihin. Hindi sinabi ni Cyrus na mayaman siyang tao sa bar noong nakaraang gabi. Nagkamali tayo ng akala sa kanya kaya narito ako para humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos noon, lumapit si Michelle kay Cyrus at bumulong, Cyrus, sorry noong gabing yon. Sana mapatawad mo ako. Dahil doon sina Liam, Jade, at Ryan, pati na rin ang ibang mga estudyante sa paligid nila, ay lubos na nagulat, ang kanilang mga panga ay nakanganga. Si Cyrus dapat ang taong hihingi ng tawad kay Michelle, pero sa pagkagulat ng lahat, si Michelle ang kusang humingi sa kanya ng tawad. Anong nangyayari? Ano nang nangyayari kay Michelle? Napanganga ang lahat ng taong naroon. Ayos lang yun, tumingin si Cyrus kay Michelle at sumagot. Jade, huwag ka lang tumayo dyan. Humingi ka ng tawad kay Cyrus. Bilis. Tumingin si Michelle sa likod niya at sumigaw kay Jade. Michelle, bakit? Bakit ka humingi ng tawad sa tao-una na ta? Wala naman tayong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Sigaw rin ni Jade, hindi naiintindihan ang nangyayari. Hindi maganda noong naging masama tayo kay Cyrus nung gabing yon. Hindi dapat ako umalis ng bar dahil sa galit. Nakokonsensya ako kaya humingi ako ng tawad sa kanya. May problema ba doon? Sagot ni Michelle sa isang malamig na boses. Kahit na nagkamali tayo, hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Sino ba siya sa tingin niya? Isa lang naman siyang taunan na kumikita sa pamamagitan ng pagpupulot ng mga bote. Hindi niya deserve ang paghingi ko ng tawad. Umiti si Jade sa panunuya kay Cyrus. Jade, kung hindi ka hihingi ng tawad kay Cyrus, hinding-hindi kita mapapatawad, pag-alit na sabi ni Michelle ng may seryosong mukha. Michelle, ano bang problema mo ngayong araw, paano mo nagawang sabihin yan sa akin para lang sa G*gang ka? Si Jade ay nagtataka sa mga kinikilos ni Michelle. Ilang araw pa lang naman ang nakalilipas. Bakit biglang nagbago ang pag-uugali ni Michelle kay Cyrus? Diyos ko, nakakairita. Sina Liam at Ryan ay nagtinginan din ang pagtatanong ay baka sa kanilang mga mukha. Humingi ka lang ng tawad kay Cyrus. Masyado bang mahirap gawin yon? Muling sigaw ni Michelle kay Jade. Pagkatapos mag-alinlangan ng sandali, nag-aatubiling lumapit si Jade kay Cyrus at bumulong sa kanya, Cyrus, Liam, sorry. Hindi dapat ako naging masama sa'yo noon. Please, huwag mo yung seryosohin. Nang marinig ito, napatingin lamang sa kanya si Cyrus nang walang emosyon, tila hindi sumasagot, handa siyang kaibiganin si Michelle. Ngunit hindi niya kailanman kakaibiganin ang isang babaeng tulad ni Jade. Alam kung anong klase ng tipikal na babae si Jade, kinakaibigan ang mayayaman at kinakawawa ang mahihirap. Hindi kinakalimutan na ang tingin lang ni Jade kay Liam ay isang extra na gulong, si Cyrus ay lubos na nandidiri sa isang babaeng tulad niya. Okay, guys, tumigil na kayo sa pag-aaway. Palagpasin na lang natin kat nang makita na nanatiling tahimik ng matagal si Cyrus, mabilis na lumapit si Liam at sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay ng may ngiti. Lumingon naman siya kay Jade at sinabi, mahal, kumain ka na ba? Sumama ka kaya sa amin sa cafeteria para kumain ng tanghalian. Manlilibre ngayon si Cyrus. Ang pagkain sa cafeteria ng Laguna University ay hindi masyadong mahal. Kahit na sumama sina Jade at Michelle, hindi masyadong mahal ang gagastusing pera ni Cyrus. Kaya sinadyang sabihin niyo ni Liam upang tulungan si Cyrus na mag-iwan ng magandang impresyon sa dalawang babae. Kahit na humingi na ng tawad si Jade kay Cyrus, siya, sa katunayan, ay galit pa rin sa lalaki. Sa sandaling marinig niya na ililibre sila ni Cyrus ng tanghalian, ngumuso siya at sinabi, nagpakahirap kami ni Michelle na pumunta rito, tapos ililibre niyo lang kami sa pangit na cafeteria na yon. Lubos na kinamumuhian ni Ryan si Jade, lalo na tuwing hindi makatwiran ang babae. Hindi niya mapigilan na magtaas ng boses, tapos, anong gusto mo, dalhin ka namin sa White House para doon ka magtanghalian? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Well, sa pagkakaalala ko, The Silver Spoon ang isa sa pinakamagandang restaurant malapit sa College New. Ba't hindi na lang tayo roon magtanghalian?
Suhestyon ni Jade, The Silver Spoon. Dahil doon sina Liam at Ryan ay natuliro. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na gusto niyang ilibre kami ni Cyrus sa restaurant na yon. Sinasadya niya sigurong pahiyain si Cyrus. Ang Silver Spoon ay isang mamahaling restaurant para sa mayayamang mga estudyante. Ang bilang ng pera na ginagastos para lang sa isang pagkain doon ay katumbas ng pagkain sa cafeteria sa loob ng isang buwan. Sina Liam at Ryan nga ay hindi makabili ng pagkain sa restaurant na iyon kaya natatakot sila na si Cyrus, ang tila naghihirap na lalaki, ay walang sapat na pera para manlibre roon. Nang makita na hindi nagsalita ang tatlong lalaki, nangungut siyang nagtanong si Jade, ano? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo man lang kayang bumili ng pagkain doon. Jade, ang pagkain sa The Silver Spoon ay masyadong mahal. Sa ibang restaurant na lang kaya? Sinubukan ni Liam na hikayatin si Jade. Bago pa man siya matapos sa pagsasalita, nagsalita si Cyrus at sinabi, well, kung gusto naman niyang kumain sa The Silver Spoon, edi pumunta na tayo roon. Ang mga sinabi ni Cyrus ay nakakagulat. Nagsasani kina Ryan at Liam na magulat at manlaki ang mga mata, ang kanilang mga kilay ay nakaangat at mga bibig na nakanganga. Hindi nila inasahan na talagang papayag si Cyrus sa kagustuhan ni Jade. Sa katunayan, pumayag si Cyrus na pumunta sa The Silver Spoon hindi dahil sa babaeng iyon, ngunit sa halip para kina Liam at Ryan. Si Cyrus ay isang bilyonaryo kaya wala siyang pakialam kung magkano ang pagkain. Iniisip na sina Liam at Ryan ay maraming naitulong sa kanya sa kanyang college life. Mataas ang tingin ni Cyrus sa kanila at binalak na kuhain ang pagkakataon na ito para ilibre sila sa isang masarap na pagkain para bawian sila sa mabuti nilang mga nagawa. Cyrus, sigurado ka ba na gusto mong kumain sa restaurant na yon? Lumingon si Cyrus kay Liam at nagtanong sa isang mahinang boses. Oo, sigurado ako. Napatango si Cyrus, tumalikod, at naglakad papasok sa kanilang college. Mabilis siyang hinabol ni Michelle at kusang kinausap si Cyrus. Ang kanyang kinikilos ay nagsanhi kina Jade, Liam, at Ryan na magtaka. Gusto nilang malaman kung ano ang nagsanhi kay Michelle na magkaroon ng ganoong pagbabago sa kanyang pag-uugali. Kahit na marami ang mga babae sa Laguna University, bihira lang ang makakita ng isang napakagandang babae na tulad ni Michelle. Sa mga mata ni Cyrus, si Michelle ang isa sa pinakakakit-akit na mga babaeng nakilala niya. Mas maganda lang ng kaunti sa kanya si Margot, ngunit kapantay niya si Roxanne. Para naman sa mga babaeng tulad ni Faye at Diana, wala silang laban kay Michelle. Dahil doon, nakaakit si Michelle na maraming atensyon mula sa mga estudyante roon sa sandaling pumasok siya sa Laguna University. Noong nakita ng mga estudyante na kausap ni Michelle si Cyrus, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Hindi nila maintindihan kung bakit ang ganoon kagandang babae na tulad ni Michelle ay katabing naglalakad ang mahirap na lalaking tulad ni Cyrus na nagpupulot lang ng bote para mabuhay. Dagdag pa roon tila ang bait niya kay Cyrus na nagsanhi sa mga bagay na maging mas nakakalito. Pagkatapos ng ilang minuto, si Cyrus at ang mga kaibigan niya ay nagtungo sa The Silver Spoon. Lahat sila ay namangha sa yayamaning dekorasyon sa loob. Isa nga iyong mamahaling restaurant. Kaya pala mayayaman na estudyante lamang ang kayang kumain doon. Ang karamihan sa mga estudyante sa restaurant ay may lubos na magandang mga kasuotan, habang ang mga damit ni Cyrus sa kabilang banda ay normal at tila parang luma, nagsasanhi sa kanya na magmukhang hindi nabibilang doon. Sa sandaling pumasok si Cyrus at ang kanyang mga kaibigan sa restaurant, ang ilan sa mga kumakain sa sulok ay napatingin sa kanila. Si Diana, na kumakain din doon, ay napatingin kay Michelle na nakatayo sa tabi ni Cyrus at hindi mapigilan na bumulong. Hindi ba't siya ang babaeng nakilala natin sa bar noong nakaraang araw? Bakit kasama niya rito si Cyrus o sigurado kung hindi kaya ni Cyrus na bumili ng pagkain sa restaurant na ta? Anong problema ng babaeng yun, bakit kasama na naman niya ang pauuna na yon? Noong nakita ni Faye na sinusubukan ni Michelle na lapitan si Cyrus, isang bakas ng pagseselos ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi matanggap ni Faye na mayroon agad bagong girlfriend si Cyrus at hindi rin niya matanggap na ang bagong girlfriend niya ay mas maganda pa sa kanya. Iniling niya na mamuhay si Cyrus ng buhay na mas malala pa sa kamatayan pagkatapos ng kanilang breakup dahil iyon lamang ang paraan para mapatunayan niya na tama siya sa pakikipaghiwalay kay Cyrus. Gayunpaman sa pagkabigo ni Faye, hindi gumulong pababa ang buhay ni Cyrus. Sa halip tila mas gumaganda pa ito. Well. Ang dami namang ililibre ng pauuna na yun sa The Silver Spoon, iisa lang ang paliwanag doon, si Cyrus siguro ang magnanakaw sa school natin at nakuha siguro niya ang babaeng yun sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng malaking pera. Nanlisik ang mga mata ni Kai at nagsalita sa isang mahinang boses.
I-asterisk ng ina. Ang Jigo talaga. Tatanggalin ko yung maskara sa mukha niya. Pagkatapos noon tumayo si Faye at pagalit na lumapit kay Cyrus. Kabanata 103, gusto mo bang maging boyfriend si Cyrus? Sa The Silver Spoon noong napansin ni Kai na lalapit si Faye kina Cyrus, kinuha niya ang braso ni Faye para pigilan siya at sinabi ng may poker face, "Wag. Anong balak mong gawin? Hindi mo ba nakikita? Nanloloko na naman si Cyrus ng iba sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pera at pagpapanggap na mayaman. Gusto kong ipaalam sa kanila ang tunay niyang kulay," nang gigil si Faye at pagalit na sinabi habang tinitingnan ng masama si Cyrus. "Faye, kumalma ka. Hindi naman marami ang tao rito anong punto ng paglalantad sa kanya ngayon? Ang pwede lang mangyari ay makikipaghiwalay sa kanya ang girlfriend niya, ayun lang." Hindi masyadong maghahirap si Cyrus, binuksan ni Kai ang kanyang mga labi at nagpaliwanag. "Oo nga, Faye, nag-set up naman na tayo ng patibong. Kalaunan malalaman ng class president natin na wala na ang class fee doon, sa sandaling yun, darating ang oras natin para sabihin ang mga kasinungalingan ni Cyrus. Kung pupuntahan mo na siya ngayon doon, maalerto lang siya sa'yo," payo rin ni Jenny. Dahil doon si Faye ay nabigla. Nag-alinlangan siya ng sandali at umupo ng may mapait na ngiti sa kanyang mukha. "Maghintay ka lang. Ang isang talunan ay palaging talunan. Hindi siya magtatagal sa pagyayabang niya. Kapag nalaman ng lahat na siya ang magnanakaw ng school natin, baka matanggal pa siya sa college natin." Sabi ni Kai kay Faye nang may masamang ngisi. Tumingin ng masama si Faye kay Cyrus at sinabi sa isang malamig na boses, "Cyrus, tignan natin kung kaya mong manatiling mayabang. Nalalapit na ang pagbagsak mo. Hindi mo man lang magagawang tumayo para magpulot ng mga bote sa school natin." Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nilabas ni Kai ang kanyang phone at kumuha ng isang larawan ni Cyrus. Pagkatapos ay tinago niya ang kanyang phone at nagpatuloy na kumain ng nakayuko. Napansin ni Cyrus sina Faye, Kai at ang kanilang mga kaibigan at nagtaka kung bakit hindi sila lumapit sa kanya para magsanhi ng gulo. Gayunpaman, hindi niya iyon masyadong inisip at kumuha lamang ng isang mesa, iniisip na natuto na sila ng leksyon at wala ng lakas ng loob na guluhin siya. Noong nakita ng waiter ng restaurant si Cyrus at ang kanyang mga kaibigan na umupo, lumapit siya sa kanila nang dala-dala ang menu. Pagkatapos mapatingin sa normal na mga damit ni Cyrus, hindi niya pinansin si Cyrus at binigay ang menu kay Michelle nang may magalang na ngiti, iniisip na hindi si Cyrus ang magbabayad mamaya. "Miss, ano po ang gusto niyong kainin? Ayos lang sa akin ang kahit ano. Hayaan mo nang si Cyrus ang mag-order." Kinuha ni Michelle ang menu at nakangisi itong binigay kay Cyrus. Sa sandaling marinig ng waiter ang mga salita ni Michelle, nagkaroon ng bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Ito siguro ang kauna-unahang beses para sa isang mahirap na tulad ni Cyrus na kumain sa ganito kamahal na restaurant. Paano niya malalaman kung ano ng pagkain ang masarap? "Ako na," sigaw ni Jade, tapos ay kinuha niya ang menu mula sa kamay ni Michelle at nagsimulang mag-order. "Well, gusto kong kumain ng steak fries, salmon and papilot, at beef bourguignon." Dahil libre naman ni Cyrus ngayong araw, sinadya ni Jade na mag-order ng mamahaling mga pagkain. Nang marinig ang dami ng pagkain na in-order ni Jade, sina Liam at Ryan ay napanganga sa pagkagulat. Ang pagkain sa restaurant na to ay mamahalin, ang ilan lamang sa pagkain na in-order ni Jade ay nagkakahalaga na ng higit pa sa $1,000. Kaya, sina Liam at Ryan ay nag-aalala na walang sapat na pera sa Cyrus para magbayad. Gayunpaman, nagpakita lamang si Cyrus ng maliit na ngiti sa kanyang mukha na para bang wala siyang problema roon. At ilang kasulay, si Jade ay tila walang intensyon na tumigil. Hindi na makapagtiis pa si Liam at sinubukang hikayatin ng mahina si Jade. "Jade, tama na yan. Hindi naman natin kayang ubusin yan." Tumingin si Jade sa menu, nag-alinlangan ng sandali, at nagpapakyut na sinabi, "Oh, gusto ko pa sana ng escargot snails." Bakit ba ang dami mong ino-order na pagkain, kaya mo bang ubusin lahat yan?" Sigaw ni Ryan kay Jade at tumingin sa kanya ng may nag-aalab na mga mata. "Siyempre kaya ko inirapen siya," ni Jade at sumagot sa isang malamig na boses. Sa sandaling iyon biglang nagsalita si Cyrus, "Well, hayaan niyo lang siyang mag-order hanggat gusto niya." Nang marinig yun, sina Liam, Ryan at Jade ay napatingin kay Cyrus ng may nalilitong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Iniisip nila kung ano ang nangyayari. Hindi lamang si Michelle ang kumikilos ng kakaiba ngayong araw, pati rin si Cyrus. Nang makita na walang pakialam si Cyrus na nag-order siya ng ganoon karaming pagkain, si Jade ay nagulat din. Sa katunayan, ginawa niya iyon hindi dahil gusto niyang kainin lahat ng iyon, ngunit dahil gusto lang niyang pahirapan si Cyrus. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, nalaman niyang wala man lang pakialam si Cyrus tungkol dito. Habang nakasimangot, sumigaw siya kay Cyrus,
Bakit ako makikinig sa'yo? Whatever, ayaw ko na pala noon. Binigay ni Jade ang menu sa waiter na nakatayo sa tabi niya at bam-ulong yun lang okay. Please be patient. Ihahanda po namin ang pagkain niyo. Magpakasaya kayo, sagot ng waiter nang nakangiti pagkatapos ay umalis ng hawak ang menu. Sa isang iglap tumayo si Michelle at bam-ulong kay Cyrus, magbabanyo lang ako. Okay, sige lang. Tumango si Cyrus. Nang makita iyon, dali-daling sinundan ni Jade si Michelle patungong banyo. Pagkatapos umalis ng dalawang babae, tinanong naman ni Liam si Cyrus, Cyrus, anong nangyayari sa pagitan niyo ni Michelle? Parang kakaiba ang kinikilos niya ngayong araw. Oo nga, galit siyang lumabas ng bar noong nakaraang gabi, hindi ba? Bakit biglang ang bait niya sa'yo? Parang may namamagitan pa nga sa inyong dalawa, tanong ni Ryan nang may nagtatakang mukha. Sa katunayan, tinawagan ko siya pagkatapos kong umuwi mula sa bar noong gabing yun at nagpaliwanag sa kanya, kaya napatawad na niya ako. Siyempre, hindi sasabihin ni Cyrus na bigla lang naging mabait sa kanya si Michelle dahil nalaman ni Michelle ang tunay niyang pagkatao bilang isang mayamang lalaki kaya nag-isip na lamang siya ng palusot. Buti naman, tumingin si Liam kay Cyrus at pumiti. Naalala kung gaano kamahal ang pagkain sa restaurant na to, biglang bamulong si Liam, Cyrus, gaano karami ba ang perang mayroon ka ngayon, sigurado ka bang kaya mong magbayad? Katapusan na ng buwan tapos kababayad ko lang ng class fees kaya wala na akong masyadong pera. Sorry, sa tingin ko ay hindi kita matutulungan ngayon. Ayos lang yun. Nakakuha ko lang ng isang part-time job sa isang bar kaya kung magbayad. Tumingin si Cyrus kay Liam at nakangiting sinabi, may kumpiyansang tinatapik ang kanyang dibdib. Buti naman. Tumingin si Liam kay Cyrus at tumango. Kahit na si Liam ay bahagyang nalilito pa rin. Hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos maglakad ni na Jade at Michelle patungong banyo, tumitig si Jade kay Michelle na inaayos ang kanyang makeup sa harap ng salamin at nagtanong, Michelle, anong problema mo? Hindi ba't narito tayo para pahiyain si Cyrus? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Para bang ganap kang nagbago? Ayos lang na hindi mo ako kakampi noong nakikipagtalo ba ako kay Cyrus, pero paano mo nagawang sabihin sa akin na humingi ng tawad sa taon na yon? Alam mo ba na hiyang-hiya ako noon? Kailan ko sinabi na sasama ako sa iyo para pahiyain si Cyrus? Sagot ni Michelle nang may seryosong mukha. Yun ay nagsanhi kay Jade na matuliro at napatanong siya, hindi ka narito para insultuhan siya. Hindi. Bakit ka narito? Napatingin si Jade kay Michelle nang may nagtatakang ekspresyon. Sa katunayan, narito ako para aminin ang pagmamahal ko kay Cyrus at hihilingin sa kanya na maging boyfriend ko, sabi ni Michelle habang nilalagay ang kanyang lipstick. Ang kanyang mga pisngi ay namumula sa hiya, tila namumulaklak na parang rosas. What the hell? Nagbibiro ka ba? Gusto mong maging boyfriend si Cyrus? Hindi makapaniwala si Jade.